Suportado ng ilang transport group ang naging utos naman ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na gawing mandatory na ang drug testing sa lahat naman ng mga public utility vehicle drivers matapos ang natalang aksidente doon po naman sa kalsada. Sa panayam ng DZXL-RMN Manila kay Pasang Mazda President Obit Martin, sinabi nito na tama lamang na ipatupad ng pamahalaan na naturang kautusan nila sa nakasaad sa batas na mahigpit na ipinagbabawal na magmaneho ang sinumang gumagamit ng iligal at ipinagbabawal na droga. Pero dagdag pa ng grupo, hindi kakayanin ng kumpanya o mismo ng driver ang pagpapadrug test nila sa nagkakalaga ito ng ₱1,000 na mabigat sa bulsa para sa mga tsuper. Una nga po, yung mandatory drug testing na yan, natin yan. Pero ang tanong ko lang dito, who will spend the payment of the drug test? Kasi medyo malaki rin halaga rin. May batas po dyan na bawal ang mga gumagamit ng magmaneho ka sapagkat as public transport. Mabigat din po sa bursa ng ating mga jeepney drivers sa lahat. At siwag lamang lahat na po ng moda ng transportasyon, mandatory na ho nating lahat. Nais rin ang grupo na bigyang linaw naging pahayag ng DOTR na mula sa 6 na oras ay gawing 4 na oras na lamang maximum driver hours ng mga tsuper. Aniya, hindi sapat ang 4 na oras para sa driver at kailangan ng reliever lalo na kung ito ay galing sa malalayong lugar na kung saan ilang oras dito ay nauubos lamang dahil sa matinding trapiko. Sa mga bus driver, sa mga mahabang probinsya, kailangan talaga may reliever ang driver dyan. Unlike here in Manila, sa mga jeepney naman natin, I would suggest na siguro gawin na lang natin dito yung kasi halos kinakain ng mga driver, ang pagmamaneho na kinakain na halos ng traffic sa Metro Manila. Siguro, yan naman, may mga lean hour naman ang driver namin, kaya pinagpapahinga din po namin. Yan si Pasang Mazda President Obit Martin sa panayam ng DZXL-RMN Manila.